Good day to everyone and welcome to another episode of Tambay Talks, ang podcast na tutulong sa iyo to unlock your full potential. Dito pag-uusapan natin ang mindset, habits, strategies na makakatulong sa inyo mas malapit sa tagumpay. Self-discipline, ito ang sikreto ng mga successful na tao. It's not about motivation alone, it's about consistency, commitment, and choosing kung ano yung tama. Sa episode na to, we'll dive deep into what self-discipline really means, bakit ito mahalaga, at paano mo ito mapapalakas sa sarili mo. So, kung lagi mong sinasabi na magsisimula na ako bukas, pero laging nade-delay o kaya gusto mo maging mas productive pero hirap ka dahil sa madaming distractions, this episode is for you, kaya mag-sit back and relax. Or enjoyin mo din yung snacks mo habang pinapanood ang podcast na ito. At sabay tayo matututo, mag-grow at ma-master ang self-discipline. Tara, simulan na natin. Self-discipline is a bridge between accomplishment and goals. Pero aminin natin, ilang beses na tayo nadapa. Ilang beses na tayo nangako sa sarili natin na magbabago tayo. Pero bumabalik pa din tayo sa dati. Ang daming pangarap na uudlot at madalas hindi dahil sa kakulangan ng talento or oportunidad, kundi sa kakulangan ng self-discipline. Ano nga ba magiging mangyayari kung wala tayong disiplina sa sarili natin? Unang-una, health and fitness. Ilang beses mo na ba sinasabi sa sarili mo na magda-diet ka? Ilang beses mo na sinasabi sa sarili mo, titigilan mo na yung mga junk food and soft drinks, pati na rin mag-e-exercise ka, gigising ka na madaling araw para maglakad. Minsan, hindi natin natutupad yung mga sinasabi natin na yun. Minsan nga, kinabukasan umiinom na tayo ng soft drinks at kumakain ng mga junk food. E di, nawala yung consistency ng healthy living natin. Hindi siya tuloy-tuloy. And then, nag-alarm ka pa ng oras kung kailan mo gusto mag-exercise pero hindi ka gigising sa oras na yon. E di, there's no commitment to what you promise to yourself. Parang ako nung grade 7 nung nalipat ako sa NUST. Kasi nung elementary nung nasa Wesleyan ako, bawal sa kantin namin magbenta ng mga junk foods and soft drinks. Pati na rin yata sa high school noon, bawal magbenta noon. Nakakatakas lang kami ng mga kaibigan ko kapag pupunta kami sa tabi ng gym, dun sa SS, or tinatawag namin na secret shop. Doon bumibili kami ng mga root beer, mga piatos. Pero paminsan-minsan lang din yun kasi hindi kami pinapalabas ng guard. Kasi gusto ng mga guard noon sa kantin kami kumakain, sa kantin ng LM. Pero hindi nila alam, may takasan kami sa playground doon. May malaking parang butas na kasya kami kapag lumalabas. Hindi yun. And then, nung nalipat ako sa NUST, doon nagsimula yung madalas kong pagkain ng junk food, which is pancit canton. Kasi 20 pesos lang doon yun. Tapos kapag 4 pancit canton yung kinain ko, edi 80 pesos lang yun. Kesa naman sa kakain ako sa kantin namin, 75 pesos, onti lang yung ulam tapos kanin. Diba? Edi habang kumakain ako ng mga junk food at umiinom ako ng soft drinks noon, hindi ko na napansin, nang hihina na yung katawan ko. Naging sakitin na ako.
That's a true story. And then pangalawa, syempre, minsan wala din tayo disiplina sa oras. Alam mo na dapat tapusin yung trabaho, alam mo dapat mag-review ka para sa exam mo bukas. Pero teka, scroll lang muna sa Facebook, scroll lang muna sa TikTok, at syempre, manonood muna ako ng favorite show ko sa Netflix. After nun, tsaka pa lang ako mag-review. Tsaka ko pa lang gagawin yung mga trabaho ko. Hanggat sa mapansin natin, madaling araw na pala. Hindi na natin nagawa yung mga kailangan natin gawin. Wala na tayong na-review. And then, susunod, syempre, walang disiplina sa pera. Mag-iipon na ako, pero bigla ang may sale. Okay lang, reward ko to sa sarili ko. Bago mo namalayan, wala ka na palang ipon. May utang ka pa. Hindi natin namamalayan, pero minsan tayo mismo yung humahadlang sa pag-iipon natin at sa oras natin. At syempre, personal growth. Kapag wala tayo disiplina sa sarili natin, hindi magtutuloy-tuloy yung personal growth natin. Ilang libro na ba ang sinisimulan mong basahin pero hindi mo tinatapos? Ilang goals na ba sinulat mo pero may natupad ka na ba sa goals na yon? May sineryoso ka na ba sa goals na yon? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na magsisimula ka pero hindi mo ginagawa? Kasi ang totoo, alam naman natin kung ano ang dapat gawin pero bakit hindi natin magawa? Bakit hindi natin mapanindigan? Hindi natin matuloy-tuloy yung mga yung mga sinasabi natin sa sarili natin kahit alam naman natin na makakatulong talaga yon. Ngayon gusto kitang tanungin at gusto kong sagutin mo itong natapat. Hindi para sa akin kundi para sa sarili mo. Ilang beses mo na ba pinangako sa sarili mo na magbabago ka? Ilang beses mo na rin itong binitawan? Isipin mo, ilang pagkakataon na ang dumaan? Ilang bukas na ang lumipas? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na mas magiging disiplinado ka na? Pero bakit nandito ka pa rin? Hinahanap mo pa rin yung sagot. Alam mo kung bakit? Kasi madalas iniisip natin ay gusto natin ng pagbabago pero hindi natin gusto gawin ang sakripisyong kailangan para makuha ito. Discipline can be painful. It can be uncomfortable and sometimes it can be lonely. But it's also the price we pay for success. Pero ito yung magandang balita, hindi pa huli ang lahat. At sa susunod na part ng episode na ito, pag-uusapan natin kung paano mababago ang mindset mo at paano mo tunay na ma-master ang self-discipline. Balikan natin yung sinabi ko. Gusto natin ang pagbabago pero hindi natin gusto gawin ang sakripisyong kailangan para makuha ito. At yan ang pinakamalupit na katotohanan. Madalas gusto natin ang resulta pero ayaw natin ang proseso. Ayaw natin mahirapan, gusto natin madali lang. Ayaw natin ng matagal, gusto natin ng shortcut. Gusto mo maging fit, pero kaya mo ba tiisin yung sakit ng workout? Kaya mo bang tumanggi sa junk food kahit andyan na sa harapan mo? Kasi hindi naman pwede gusto mo lang pumayat pero ayaw mong pagdaanan yung hirap na kasama nito. Yung hirap na yan, hindi naman yan mag-i-stay. Mawawala din yung hirap na yan. Sabi nga nila, bawat oras na nahihirapan ka, padali na lang yun. Hindi mo na mararamdaman na mahirap na. Kasi you already know what it's like to struggle. And you know how to overcome that struggle.
Gusto mo umasenso sa career mo, pero kaya mo bang iwanan yung comfort zone mo? Handa ka bang gumising na mas maaga para magtrabaho na mas matagal at matuto ng mas higit pa? Kasi hindi pwede lang ng promotion. Hindi lang pwede gusto mo lang ng promotion, pero ayaw mo gawin yung extra effort na kailangan para makamit yun. Di ba nga, walang bagay na makukuha sa madaling paraan lang. Kailangan talaga paghirapan natin. Gusto mo marami yung pera mo? Kaya mo bang bitawan yung luho? Kaya mo bang tanggihan ang sale ng department store ng mga online shopping? Kasi hindi pwede gusto mo lang yumaman, pero bawat sahod mo ginagastos mo agad para sa panandaliang saya. Instead of just wasting your time sa panandaliang saya, why not just spend your time with the people that gives you happiness forever? Tulad ng family mo, yung mga friends mo. You see, bumabalik naman yung pera. Pero yung makasama mo yung mga nagpapasaya talaga sa'yo, hindi mo na mababalikan yun kapag dumating na yung panahon na kailangan yun na magpaalam sa isa't isa. That's why you should spend more time with the people that makes you happy instead of just spending your time para lang sa panandali ang saya lang. Ang problema, iniisip natin ang desire ay sapat na dahil gusto natin dapat mangyari na lang. Pero hindi sapat ang gusto mo lang. Kasi kung gusto mo lang, edi yun na lang sana yung puhunan natin. Edi sana may abs na tayo. Lahat tayo mayaman. Lahat tayo successful. Pero hindi yun. Hindi yun yung reality. Ang tanong, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para gusto mo maging? Kasi yung self-discipline, hindi yan isang beses mo lang pipiliin. Hindi lang yan Monday motivation na gagawin mo lang dahil ganado ka. Everyday mo tong pipiliin. Sa bawat desisyon, sa bawat tukso, sa bawat pagkakataong gusto mo nang sumuko, kailangan mo piliin ang hirap ngayon para sa mas magandang resulta bukas. Para sa magandang kinabukasan. Kaya ang tanong ko ulit sa'yo, handa ka bang piliin ang hirap para sa totoong pagbabago? Ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba mangyayari kung matututunan natin i-master yung disiplina para sa sarili natin? Ano nga ba mababago sa buhay natin kapag natutunan nating piliin kung ano yung tama kahit mahirap, kahit walang nakakakita, kahit walang pumupuri sa atin? Simple lang, magiging unstoppable ka. Kapag may self-discipline ka, hindi na motivation ang aasahan mo. Hindi mo na kailangan maghintay ng tamang mood para kumilos. Gagawin mo na dapat mong gawin kahit tinatamad ka. Kahit mahirap, kahit gusto mo nang sumuko. At dahil doon, magiging consistent ka. Tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. At alam natin, hindi talento ang tunay na sikreto sa tagumpay kundi consistency. Walang hinto-hinto, tuloy-tuloy lang. Kapag may self-discipline ka, matututo kang magpasensya. Hindi mo na hahanapin ang instant result. Hindi mo na kailangan magmadali. Dahil maiintindihan mong ang totoong tagumpay ay hindi minamadali. Makikita mo ang halaga ng bawat maliit na pagsisikap dahil alam mong bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa pangarap mo. Kapag may self-discipline ka, ikaw ang may control sa buhay mo. Hindi na distraction, hindi na emotions ang nagdidikta sa kilos mo. Ikaw mismo at yan ang tunay na kalayaan. Ang kakayahang piliin kung ano ang makakabuti para sa'yo. Kahit mahirap, kahit hindi masaya sa ngayon.
Okay, water break. At higit sa lahat, kapag may self-discipline ka, hindi mo kailangan pang umasa sa motivation dahil magiging identity mo na ang pagiging isang taong may panindigan or paninindigan. Hindi mo na lang basta gagawin ang mga bagay. Magiging ikaw mismo ang taong gumagawa ng tama sa everyday life hanggang sa dumating ang tagumpay. Isipin mo, isang taon mula ngayon saan na kaya kung sisimulan mo disiplinahan ang sarili mo? Isang taon mula ngayon, magpapasalamat ka ba sa sarili mong nagsikap ka? O tatanungin mo ang sarili mo, bakit hindi ko sinimulan noon? Ikaw ang may hawak ng sagot na yon. Alam mo nung napanood ko yung interview ni Kobe sa The Tim Ferriss Show at sa Mamba Mentality documentary, doon ko talaga naintindihan kung bakit siya isa sa greatest of all times. Hindi lang dahil sa talento niya, pero dahil sa disiplina at mindset niya. May isang kwento na sinabi mismo ni Kobe sa Lewis Howes podcast na habang ang ibang players ay nagpapahinga, siya, 4 ng umaga, nasa gym na. Paulit-ulit niyang ini-improve ang sarili niya. Hindi siya nakontento. Sabi pa nga niya, while others are sleeping, I'm working. At hindi lang yun. Sabi ng mga trainers niya, kahit matapos na ang practice, hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakashoot ng perfect. Yung tira niya ng 400, 500, minsan 1,000 times. Kaya kung isipin mo, sapat na ang talento, isipin mo ulit. Maraming NBA players ang mas malakas, mas matangkad at mas gifted kaysa kay Kobe. Pero bakit siya ang tumatak sa kasaysayan ng basketball? Simple lang, hindi siya umasa sa talento, umasa siya sa disiplina. At hindi lang ito sa basketball, kahit sa negosyo, sa career, sa buhay, yung mga nagtatagumpay, hindi sila yung pinakamatalino o pinakamayaman sa simula. Sila yung hindi tumitigil kasi sa dulo ng laban, hindi ang pinaka-talented ang nananalo, kundi ang pinakamasipag at pinaka-consistent. Okay. Ito ang tanong ko ulit sa inyo. Ano sa tingin nyo ang mangyayari kung may self-discipline ka? Like, imagine mo lang, kung consistent ka sa ginagawa mo, kung kaya mong pigilan yung sarili mo sa mga distractions, kung kaya mong manatili sa plano mo kahit mahirap, ano kaya magiging resulta ng buhay mo? Ako, hindi rin naman ako nag-iiba. Kasi to be honest, wala rin ako disiplina sa sarili ko. Lalo na pagdating sa pagkain, kapag may pizza na sa harapan ko, edi kakainin ko na. Kaya ko nga ubusin 2 box ng pizza. Kaya ko nga ditiran yung mga kasama ko. Siguro kung may self-discipline ako, isang slice lang ng pizza kaya ko kainin. Siguro hindi matapang yung hiya ko na uubusin ko yung 2 box ng pizza kahit alam ko marami kami. Magsusurrender na kagad ako sa 1 or 2 slices na pizza. Kung may self-discipline ako sa pagkain. Tapos, pagdating sa mga laruan, pag may nakikita ako na sobrang gusto ko, kahit alam ko hindi ko naman kailangan, bibilin ko pa rin. Alam niyo yung feeling na, ay, ang ganda nito. Maganda ito pang display. Pero sige, kukunin ko na. Tapos magugulat na lang ako sa sarili ko. Bakit ko ba ito binili? May mas maganda pa lumabas. Hindi sana yun na lang binili ko. Tapos, tatanungin ko di sarili ko, bakit ko nga ba ito binili? Bakit ko nga ba ito binili?
Pero alam mo kung ano yung kung an, pero alam mo, kung may self-discipline ako sa mga ganitong bagay, ibang usapan na siguro. Iisipin ko muna, kailangan ko ba talaga to? Hindi ko hindi ako kakain ng sobra tapos magrereklamo kung bakit lumalaki na naman tiyan ko. Hindi ako bibili ng kung ano-ano tapos magtataka kung bakit butas na naman yung wallet ko. Kasi sa totoo, self-discipline is freedom. Freedom from bad habits. Freedom from regret. Freedom from always wondering what if. Ngayon, ikaw naman, ano kaya mangyayari sa buhay mo kung may self-discipline ka? Now, let's be real. Hindi naman tayo robot. Hindi natin kailangan maging 100% na discipline all the time. At alam mo, okay lang yun. Okay lang minsan na mag-relax. Okay lang minsan kumain tayo ng extra slice ng pizza. Bumili ng gusto mong laruan o bigyan ang sarili mo ng pahinga. Kasi tao lang tayo. Hindi mo kailangan maging perfect. Pero, ito ang importante. Dapat alam natin yung limitation natin. Ang pahinga, importante. Pero kung lagi kang nagpapahinga, wala kang natatapos na trabaho, ang reward, karapat-dapat ba? Pero kung puro reward at wala ng hard work, paano mo makukuha ang gusto mo? Ang saya, kailangan natin yan. Pero kung puro saya lang ang habol natin, paano tayo lalago? Kaya hindi masama minsan mawala ng disiplina. Pero kung araw-araw na, kung ginagawa mo ng excuse kung napapansin mong ikaw na mismo ang humahadlang sa sarili mong goals, baka kailangan mo nang bumalik sa tamang direction. Kasi sa dulo ng lahat, self-discipline is not about being perfect. It's about knowing when to stop, when to push harder, and when to remind yourself kung bakit ka nagsimula. Self-discipline is not about being perfect. Every day, it's about choosing progress over excuses, even when no one is watching. Self-discipline isn't about being flawless or never making mistakes. Minsan, magkakamali tayo, tatamarin o mawawala ng gana, but that's okay. What truly matters is that we keep choosing progress over excuses. Kasi ang totoo, gumagawa ng dahilan, pagod ako, bukas na lang, minsan lang naman. Pero self-discipline means showing kahit mahirap. Kahit walang pumapalpak, kahit walang nakatingin, kahit ikaw lang ang nakakaalam ng pagsisikap mo. Dahil sa dulo ng araw, hindi ang talento o motivation ang magdadala sa'yo sa mga pangarap mo, kundi ang disiplina mong gawin ang dapat mong gawin sa everyday life mo. Kung may isang bagay tayong matututunan ngayon, ito yung hindi talento, hindi swerte, hindi inspirasyon ang tunay nagdadala sa tagumpay, kundi disiplina. At hindi ibig sabihin na kailangan mong maging perfect. Mapapagod ka, magkakamali ka, minsan bibigay ka. Pero ang mahalaga bumabalik ka. Ibalik mo yung sarili mo sa tamang landas. Dahil sa dulo ng lahat, ang disiplina mo ngayon ay ang magtatakda ng buhay mo bukas. Kaya ngayong episode na to, natutunan natin kung bakit madalas tayo mawalan ng disiplina. Kung bakit ito ang nakakaapekto sa buhay natin at kung bakit okay lang minsan na magpahinga pero hindi sumuko. Ngayon gusto ko iwanan sa inyo yung tanong, ano ang isang bagay sa buhay mo na alam mong kailangan pagtunuan ng disiplina at kailan mo sisimulan? Isipin mo, baka ang sagot mo ngayon, yun na yung unang hakbang mo sa papunta sa magandang buhay. Maraming salamat sa pakikinig sa episode na to. Kung nagustuhan nyo, don't forget to
to subscribe sa aking channel. At sabay-sabay pa tayo ulit matuto, lumago. Kita-kita-kits tayo ulit sa next episode. Ikaw ang may hawak ng disiplina mo. Always remember that. Bye-bye.